Ang kwento natin sa video na ito ay ang pangalawang bahagi ng Heaven Official's Blessing. Isang araw ay nagising na lang si Lian na hindi niya nakasama si Sanlang. Sinubukan niya itong hanapin sa labas pero wala din ito dito. Hanggang sa mapansin niya na may suot-suot na siyang kwentas. Makalipas ang ilang araw ay bigla siyang kinausap ni Wen. Ipinaalam nito sa kanya na kailangan niya umanong bumalik ng Heavenly Capital dahil sa isang importanteng bagay na may kinalaman kay Ban Yue. At pinapadiretso siya kaagad sa Hall of Shenwu pagkadating niya dito. Kasalukuyan naman ang patungo sa Hall of Shenwu ang mga Heavenly Officials dahil sa pagbabalik ng Heavenly Emperor. Pagkadating ni Lian sa Heavenly Capital ay naiilang pa din sa kanya ang ibang mga Heavenly Officials. Sinubukan niyang kumustahin ang mga ito pero nagsitakbuhan lang ang mga ito. Bigla namang may sumigaw ng kamahalan ngunit hindi pala siya ang tinatawag nito kundi ang Martial God of East at Crown Prince ng Yungan Kingdom na si Chen Qiu. Nang mapansin nito si Lian ay nagbatian silang dalawa at dito na din nagsimulang ikumpara sila dahil parehas silang mga Crown Prince ng kani-kanilang mga kaharian. Dumating dito si Wen kaya nagsabay na sila papasok ng Hall of Shenwu. Napag-usapan nila ang magiging parusa ni General Pei Jr. at ayon kay Wen ay posibleng ipatapon nito. Pagkapasok nila ng Hall of Shenwu ay kinausap kagad ng Heavenly Emperor si Lian. Biglang dumating dito si General Pei dala-dala ang clone ni General Pei Jr. at mismong si General Pei Jr. Gusto nito na malaman kung sino umano ang kasama ni Lian na nakipaglaban kay General Pei Jr. Sinubukan pa ni Lian na itanggi na kasamahan niya ito ngunit hindi umubra ang kanyang palusot kay General Pei dahil mismong si General Pei Jr. umano ang nagsabi nito. Bigla namang may isang Heavenly Official ang sumali sa kanilang usapan para questionin din ang kredibilidad ng mga sinabi ni General Pei Jr. Dahil dito ay nakiusap si General Pei kina General Nanyang at General Shen na alamin kung anong klaseng sandata ang nagbigay ng pinsala kay General Pei Jr. at nalaman nila na galing ito sa Deadly Scimitar na kilalang pagmamayari ni Hua Cheng. Sinusubukan ni General Pei na iligtas si General Pei Jr. at ipamukha sa lahat ang posibilidad na baka nalinlang lang si Lian. Pero sinabi ni Lian na hindi lang siya ang nandun nang inamin ni General Pei Jr. ang kanyang mga ginawa dahil anden din naman ang Wind Master. Nagsalita na din si General Pei Jr. para aminin ulit ang mga ginawa niya. Dahil dito ay nagpa siya na ang Heavenly Emperor na ipatapon na ito sa susunod na araw. Pero nakiusap naman si General Pei na imbestigahan din ang tungkol sa Deadly Scimitar. Sasabay na sana si Lian sa iba na lumabas dito ngunit pinigilan siya ng Heavenly Emperor. Nang makalabas na ang lahat ay napansin niya si Chen Qiu na hindi pa din umaalis sa pwesto nito. Nakatulog pala ito kaya ginising niya na lang ito para makalabas na din ito. Nang magkausap na sila ng Heavenly Emperor ay napag-usapan nila ang tungkol sa namataang dragon na gawa sa apoy 7 araw na ang nakakaraan. Alam nila pareho na isa itong pahiwatig na may humihingi ng tulong. Dito na sinabi ng Heavenly Emperor na ang pagpapatawag ng pagpupulong ngayong araw ay hindi lang tungkol kay Ban Yue kundi para alamin din ang kinaroroonan ng ibang mga Heavenly Officials. Maliban kina Rain Master at Earth Master ay tumugon naman ang ibang Heavenly Officials na hindi nakadalo. Napaisip naman si Lian na baka may mga nagkalat na napakaraming mga multo at halimaw dahilan para humingi na ng tulong ang Heavenly Official na ito. Dahil dito ay nabanggit na din ng Heavenly Emperor ang tungkol sa City of Ghost. Ang pagkakaalam ni Lian ay matatagpuan ito sa pagitan ng Yin at Yang at siya ding pinakamaunlad na lugar sa Ghost Realm. Plano ng Heavenly Emperor na maghanap ng Heavenly Official na pwedeng pumunta dito para mag-imbestiga. Nagboluntaryo si Lian sa misyon na ito kahit alam din niya na si Hua Cheng ang namumuno dito ngayon. Pero ayon sa Heavenly Emperor na posibleng makasama niya dito si Chen Qiu dahil sakop nito ang silangan at minabuti na din nito na ipasama sa kanya ang Wind Master. Katapos ng kanilang usapan ay pinagpahinga muna siya sa bagong ipinagawang Xianle Palace para sa kanya. Ilang minuto lang pagkadating niya dito ay dumating naman dito ang Heavenly Official na nagtanggol sa kanya kanina kay General Pei. Niyaya siya nito na bumaba na umano sila ngunit sinabi niya na hinihintay pa niya ang Wind Master. Kaya nagpakilala na ito bilang ang Wind Master na ikinagulat naman niya dahil isa pala talaga itong lalaki na nagdisguise lang sa anyong babae. Habang naglalakad na sila patungo ng City of Ghost ay muling nagpalit ng anyo ang Wind Master bilang isang babae. Dahil nagtaka si Lian bakit bigla itong nagpalit ng anyo kaya sinabi nito na mas malakas umano ang kanyang magical power sa ganitong anyo. Kinagabihan ay nakita nila ang mga babaeng multo na patungo ng City of Ghost kaya sumabay na sila sa mga ito. Pagkadating nila ng City of Ghost ay hindi na malaya ni Lian na nahiwalay na pala siya sa Wind Master habang natutulala siya sa kanyang mga nakikita. Makalipas ang ilang minuto na paglalakad ay nakarating siya sa isang sugalan.
Nang papasok na siya dito ay nilapitan siya ng isang babae para tanungin siya kung maglalaro din ba umano siya. Sinabi niya na titingin lang sana siya dahil wala siyang perang dala, ngunit ayon sa babae na karamihan umano sa mga naglalaro dito ay hindi gumagamit ng pera. Isinama siya nito sa loob kung saan andito din pala si Hua Cheng. Dahil dito ay naramdaman niya na nag-react ang suot-suot niyang kwentas. Nakita niya ang isang manlalaro na gustong isugal ang kanyang kamay, ngunit biglang nagsalita si Hua Cheng para tanggihan ito. Napalingon siya sa taas dahil alam niya na kay San lang ang boses na nagsalita. Nagtaka ang manlalaro kung bakit ang iba ay pinayagang itaya ang ibang parte ng kanilang katawan. Sumagot ang tauhan ni Hua Cheng na wala namang pakinabang ang kanyang kamay dahil hindi siya isang craftsman o kilalang doktor. Dahil dito ay itinaya na lang ng manlalaro ang 10 taong buhay ng kanyang anak. Pumayag dito si Hua Cheng at buti na lang ay sinuwerte pa ang manlalaro. Muli itong tumaya at sa pagkakataon na ito ay dinagdagan pa niya ang kanyang taya ng 20 taon ng kanyang anak kasama na ang future marriage nito. Dumating dito ang Windmaster na bumalik na sa anyong lalaki dahil sa mga pinaggagawa umano sa kanya ng mga multo na nakasabayan nila kanina. Ipinaalam din nito na magkikita umano sila ni Chen Qiu dito. Nang sisilipan na sana ng manlalaro ang resulta ng mga dice ay bigla na lang may umatake sa mesa. Ito pala ay kagagawa ni Chen Qiu kaya namroblema tuloy sila Lian dahil baka makilala ito bilang isang heavenly official. Nang magsalita si Hua Cheng ay dito na nalaman ng Windmaster na andito pala si Hua Cheng dahilan para mas mamroblema pa ito. Ngunit alam na pala ni Hua Cheng na isang heavenly official si Chen Qiu at dito na nagsimulang umatake si Chen Qiu gamit ang malaking mesa. Madali lang itong naibalik ni Hua Cheng at nang ibinalik muli ito ni Chen Qiu ay dito na ito dinurog ni Hua Cheng. Ilalabas na sana ni Chen Qiu ang totoo niyang kapangyarihan, ngunit napigilan ito ni Hua Cheng kaya nakontrol na siya nito. Naisip ni Hua Cheng na gawing papremyo si Chen Qiu sa sinumang maswerte na mananalo kontra sa kanya. Dahil dito ay nagpasya na lang sila Lian na tumaya para mabawi si Chen Qiu. Itinaya nila sa dice ang pinakamababang lalabas, ngunit kabaliktaran naman ang nangyari. Ipinaanunsyo naman ni Hua Cheng sa kanyang tauhan na pwede umano siyang makipaglaro ng ilang rounds. Kaya kaagad na nagboluntaryo si Lian kung pwede pa siyang sumubok. Pinalapit siya ng tauhan ni Hua Cheng para paalugin na ang mga dice. Ngunit hindi ito nagustuhan ni Hua Cheng kaya pinaakyat siya para turuan siya kung paano ang tama sa pag-alog. Dahil dito ay nagawa ni Lian na manalo kaya ibinabana ni Hua Cheng si Chen Qiu. Nang tinulungan ni Lian si Chen Qiu ay dito na din nagpakita si Hua Cheng sa kanilang lahat. Kaya naalala bigla ni Lian ang pangako sa kanya ni San lang na ipapakita umano nito sa kanya ang totoo nitong anyo kung magkita sila ulit. Mabilis silang umalis dito at makalipas ang ilang minuto ay may narinig sila na nagsisigawan. Maliban sa sigawan ay may narinig si Lian na boses na pamilyar sa kanya at bigla niyang naalala ang nakilala nila sa Mount Yujian na may human face disease. Kaagad siyang tumungo dito at hindi nga siya nagkamali. Kaya pala hindi ito mahanap ni Wen sa Mortal Realm dahil andito lang pala ito. Nang hinila siya ng ilang multo ay mabilis namang kumilos si Chen Qiu para atikihin ang mga ito. Habang nakikipagrambulan ito ay sinamantala ni Lian ang pagkakataon para sana tulungan ang lalaki, ngunit natakot ito sa kanya at biglang nagtatakbo palayo. Para mahabol ito ay napilitan siyang atikihin ang mga nakaharang sa kanya. Ngunit habang hinahabol niya na ito ay may nabangga siya at nagalit ito sa kanya dahilan para mapunta sa kanya ang atensyon ng mga nakapaligid sa kanila. Kaagad siyang napalibutan, ngunit bigla namang dumating dito ang isang Wei Neng Moon officer para sabihan siya na gusto umano siyang imbitahan ng Lord of the City. Habang patungo na sila sa Paradise Manor kung saan naruroon si Hua Cheng ay napansin niya ang curse shackle sa kamay ng Wei Neng Moon officer. Pagkadating nila sa Paradise Manor ay naabutan niya si Hua Cheng na naglalaro ng hall na yari sa gold foil na siya ding kadalasang nilalaro niya dati sa Xianle Palace. Ngunit biglang sinira ni Hua Cheng ang binubuo niya at katapos ay kinausap na nito si Lian. Sinubukan naman ni Lian na isauli ang kwentas na naiwan nito pero nagpasya si Hua Cheng na ipaubaya na ito sa kanya. Sinamantala niya na din ang pagkakataon na ito para humingi ng tulong na hanapin ang lalaki na hinahabol niya kanina. Kaagad na sinunod ni Hua Cheng ang kanyang pakiusap at pinahanap ito sa Wei Neng Moon officer. Habang naghihintay sila ay napag-usapan na din nila ang mga nangyari kanina sa sugalan. Ayon kay Hua Cheng ay hindi na bago sa kanya na may mga heavenly officials na pumupunta dito. Wala siyang pakialam dito basta hindi lang gumawa ng gulo ang mga ito. Makalipas lang din ng ilang minuto ay nahanap na ng Wei Neng Moon officer ang pinapahanap ni Lian. Natatakot pa din ito kay Lian pero napansin ni Lian na nagugutom ito kaya kaagad niya itong pinakain. Katapos nitong kumain ay ginamot naman ni Lian ang human face disease nito.
Natanong ni Lian kung dati din ba itong taga Sianle Kingdom pero sumagot ito na galing umano siya ng Yunnan Kingdom kaya dito na naalala ni Lian ang masalimuot na nangyari sa Sianle Kingdom at bigla siyang napatanong kung nakita ba nito ang White Cloak Calamity. Naisip ni Hua Cheng na baka pagod na si Lian kaya pinakuha niya muna ang lalaki. Ilang sandali lang ay naramdaman naman niya na may nanggugulo sa labas kaya nagpaalam muna siya kay Lian. Akala ni Lian ay sila Chen Qiu ito kaya gusto niya sanang sumama ngunit ayon kay Hua Cheng ay hindi umano ito sila Chen Qiu. Makalipas ang ilang minuto pagkaalis ni Hua Cheng ay biglang naalala ni Lian ang kanilang misyon. Lalabas na sana siya nang makita niya ang Wei ng Moon Officer. Dahil hindi pa din siya mapakali sa curse shackle na nakita niya dito ay nagpasya siya na sundan ito. Pagkadating nito sa harap ng isang kwarto ay may ginamit itong dice at katapos ay pumasok na ito sa kwarto. Nang binuksan niya ang pinasukan nitong kwarto ay wala na ito dito kaya naisip niya na may spell lock ang pinto. May hinala siya na may kinalaman ang dalawang dice para mag-iba ang destinasyon sa kabilang bahagi ng pinto. Nang pabalik na siya ay nakasalubong naman niya si Hua Cheng. Dahil dito ay nagdahilan na lang siya na balak niya sanang puntahan ang lalaki na may human face disease. Nagpa siya naman si Hua Cheng na isama siya dahil mayroon umano itong gustong ipakita sa kanya. Habang naglalakad na sila patungo dito ay napatanong na din siya tungkol sa inesikaso kanina ni Hua Cheng sa labas. Ayon kay Hua Cheng ay mga alagad umano ito ng Green Imor o ni Kirong na gusto lang manggulo. Pagkadating nila sa sinasabi ni Hua Cheng ay nakita niya dito ang iba't ibang klase ng mga sandata. Dahil dito ay nabanggit niya na din ang tungkol sa kilalang sandata ni Hua Cheng na Deadly Scimitar. Kaya nalaman niya na ito pala ang palaging daladala na sandata ni Hua Cheng na may mata. Pagkabalik nila ng Paradise Manor ay muling kinausap ni Lian ang lalaki na may human face disease. Dahil hindi nito matandaan ang kanyang pangalan ay nagpa siya si Lian na pangalanan itong Ying. Dumating dito ang mga alalay ni Hua Cheng para maghatid ng mga pagkain. Napansin niya ang isa sa mga ito at kaagad niyang napagtanto na ito ang Windmaster. Kaya makalipas lang ang ilang segundo pagkapasok niya sa silid na ipinaghanda para sa kanya ay binisita siya kaagad ng Windmaster. Nalaman pala nito na inimbitahan siya sa Paradise Manor kaya nabahala ito sa kanyang kaligtasan. Sinabi naman ni Lian ang tungkol sa nadiskubre niya kanina ngunit kakailanganin niya dito ng swerte. Pinuntahan nila ang kwarto na pinasukan ng Wei ng Moon Officer at ginamit din dito ang dalawang dice na hiniram ni Lian kay Hua Cheng. Kaya pagkabukas nila ng pinto ay ibang silid na din ang napasukan nila. Natanong naman ni Lian sa Windmaster kung may kilala itong mga heavenly officials na na-demote. Ito ay dahil sa curse shackle na nakita niya sa Wei ng Moon Officer na posibleng dati ding heavenly official na na-demote lang. Makalipas ang ilang minuto na paglalakad ay narating na nila ang pinakadulo. Muli nilang ginamit ang mga dice at napansin ng Windmaster na nagbago bigla ang pattern sa inaapakan nila. Bigla itong bumukas at nahulog sila sa lugar na puro lupa ang paligid. Naisip nila na baka nagkamali sila sa numero kaya mali ang napuntahan nila. At dahil nawala na din ang pinto na pinanggalingan nila ay nagpasya na lang sila na maghanap ulit ng pinto. Ngunit habang naghahanap na sila ay bigla naman silang nakaramdam ng pagyanig kaya dali-dali silang tumakbo. Dahil pala ito sa mga halimaw at nagawa silang maabutan ng mga ito. Gumamit sila ng apoy para habang lumalayo sila sa mga ito ay hindi sila basta-basta atikihin. Hanggang sa may maapakan silang stone door kaya kaagad nilang ginamit ang mga dice. Sa pagkakataon na ito ay nahulog naman sila sa lugar na puro naman mga halaman ang paligid. Pagkalabas nila dito ay isa pala itong malaking puno. Bigla namang nagpakita sa kanila ang isang grupo ng mga katutubo. Dahil bawal sa kanila na gumamit ng magic power sa mga tao ay tinakbuhan na lang nila ang mga ito. Hanggang sa matamaan ng bala ng pana ang muka ng Windmaster na labis ikinagalit nito. Dahil dito ay hindi na ito nakapagpigil pa at inatake ang mga katutubo. Sakto namang nasa kinaroroonan na pala sila ng stone door. Nang pinasok nila ito ay nakaamoy sila ng dugo at may nakita silang tao sa unahan. Kagad itong nilapitan ng Windmaster at hindi nga siya nagkamali sa kanyang kutob. Dahil ito pala ang Earthmaster at matalik niyang kaibigan. Dito lang naalala ni Lian na ito pala ang babaeng kasama dati ng Windmaster nung magkita-kita sila dati sa Mortal Realm. Dahil nahanap na nila ang kanilang pakay dito ay kaagad din silang umalis para maghanap ng daanan palabas. Ilang sandali lang ay nahulog sila ngunit sakto ito sa silid ni Hua Cheng at andito din si Ying. Nang mahulog ang Windmaster at Earthmaster ay mabilis niyang itinulak si Hua Cheng. Magpapaliwanag sana siya dito ngunit sinabihan naman siya ng Windmaster sa posibilidad na baka may kinalaman ito sa nangyari sa Earthmaster.
Nang malaman ni Hua Cheng na ang Earthmaster na tinutukoy ng Windmaster ay ang karga-karga nito ay sinabi niya na din na ghost messenger niya ito ng 10 taon. Bagamat may hinala na siya dati na isa itong heavenly official ay wala pa din siyang matibay na ebidensya dito. Hanggang sa magkita sila sa mortal realm kaya dito niya na ito nasigurado. Naintindihan naman kaagad ni Lian ang sitwasyon at sinubukan na makiusap kay Hua Cheng. Pero pinayuhan lang siya nito na wag masyadong makialam sa ibang bagay. Dito na nagsimulang umatake ang Windmaster ngunit nang matapos ito ay ginantihan naman sila ni Hua Cheng gamit din ang pamaypay nito. Ilang sandali lang ay dumating na din dito si Chen Qiu na kaagad umatake kay Hua Cheng. Pagkaatake nito muli ay bigla na lang may lumitaw na liwanag at katapos ay mabilis na lumikha si Lian ng apoy para magkaroon sila ng pagkakataon na makatakas. Nang makalabas na sila ay hinawakan ng Windmaster ang balikat ni Lian na puno na pala ng dugo. Dito niya na napagtanto na si Lian pala ang dahilan kaya napigilan sila Hua Cheng at Chen Qiu. Pagkadating nila ng Heaven Realm ay kaagad silang dumiretso sa Hall of Shenwu para humingi ng tulong sa ibang heavenly officials na pagalingin ang Earthmaster at si Lian. Naunang dumating dito si General Nanyang na sinundan naman ni General Shen. Habang sinusuri ni General Nanyang si Lian ay si General Shen naman ang nag-asikaso sa Earthmaster. Napansin naman ni Lian na parang kanina patahimik si Chen Qiu. Nang hahawakan niya na sana ito ay kaagad siyang pinigilan nito at katapos ay tinawag siyang Imperial Preceptor. Ang tinutukoy niya ay ang Imperial Preceptor Fangzin ng Yunnan Kingdom. Naguguluhan naman ang iba kung paano naging Imperial Preceptor ng Yunnan Kingdom si Lian. Dumating dito si Wen at ipinaliwanag sa kanila na ang Imperial Preceptor Fangzin ang dahilan umano sa masalimuot na sinapit sa Golden Fist ng Yunnan Imperial Family. Pero ito din ang nagligtas at naging mentor ni Chen Qiu bago ang pangyayaring ito. Natanong naman ng Windmaster kung bakit ngayon lang nakilala ni Chen Qiu si Lian bilang Imperial Preceptor. Kaya sumagot si General Pei na dahil ito sa palaging nakasuot ng maskara ang Imperial Preceptor Fangzin. Naisip ng iba na baka naghihiganti ang Imperial Preceptor sa pagkawazek ng Xianle Kingdom. Dumating dito ang Heavenly Emperor at katapos nitong ipakuha ang Earthmaster ay ginamot naman nito ang sugat ni Lian. Pagkaupo nito ay sinimulan ng ipaliwanag ni Chen Qiu ang kanilang sitwasyon. Humingi ito ng pahintulot sa Heavenly Emperor na payagan silang magduelo ni Lian. Hiningi muna ng Heavenly Emperor ang kanyang dahilan paano niya nasabi na si Lian nga ang Imperial Preceptor Fangzin. Sinabi niya na dahil magkatulad ang estilong ginamit ng Imperial Preceptor nung nailigtas siya nito at nung sinangga naman nito ang kanilang mga espada ni Hua Cheng. At mapapatunayan niya ito kung maglaban silang dalawa. Sinubukan ng Windmaster na pigilan ito dahil may pinsala pa umano ang isang kamay ni Lian. Dahil dito ay nilagyan na din ni Chen Qiu ng pinsala ang isa niyang kamay para umano patas na sila. Pero sinabi ni Lian na matagal na siyang nangako sa kanyang sarili na hindi na siya kikitil paggamit ang espada. Bigla tuloy naalala ni Chen Qiu ang nakaraan na mas ikinagalit niya kaya kaagad siyang pinigilan ng Windmaster. Tinanong ng Heavenly Emperor si Lian kung totoo ba ang paratang sa kanya ni Chen Qiu. Hindi naman ito itinanggi ni Lian kaya nagulat sa kanya ang lahat. Katapos ay nakiusap siya sa Heavenly Emperor na tanggalin ang kanyang divine status at ipadala siya sa mortal realm. Hindi sumang-ayon dito si Chen Qiu dahil gusto lang umano niya na maglaban sila. Ngunit ayon kay Lian na kung maglaban man sila ay sigurado pa din na matatalo niya si Chen Qiu. Nagpa siya ang Heavenly Emperor na ilagay muna si Lian sa Xianle Palace dahil siya na mismo ang magtatanong dito. At habang hindi pa natatapos ang investigasyon ay hindi muna sila pwedeng magkita ni Chen Qiu. Sinigurado naman ni Chen Qiu na kahit ano pa ang magiging resulta ng investigasyon ay maglalaban pa din sila ni Lian. Bago tumungo si Lian ng Xianle Palace ay nakiusap muna siya sa Windmaster na asikasuhin na lang si Ying. Pagkadating niya ng Xianle Palace ay naalala niya na nasa kanya pa pala ang mga dice na hiniram niya kay Hua Cheng. Sinubukan niya itong gamitin at nakuha niya ang pinakamababang numero. Biglang dumating dito si General Shen at may ibinigay itong gamot kay Lian. Ilang sandali lang ay dumating din dito si General Nanyang para klaruhin ang mga sinabi kanina ni Lian. Kaya muling nilinaw ni Lian na totoo lahat ang mga sinabi niya kanina sa Hall of Shenwu. Napansin ni General Shen ang reaksyon ng mukha ni General Nanyang kaya inasar niya ito. Hindi na nakapagtimpi si General Nanyang dahilan para masuntok niya si General Shen. Dahil dito ay nagsuntukan silang dalawa kaya lumabas na lang ng silid si Lian. Dito niya na nakita ang pagbukas ng pinto sa harapan niya na naglabas ng mga paro-paro at inatake sila General Shen at General Nanyang. Nagulat sila dahil hindi inaatake ng mga paro-paro si Lian. Katapos ay bigla itong hinila ni Hua Cheng kaya mabilis silang kumilos papunta sa mga ito.
Ngunit hindi na sila umabot dahil mabilis na naisara ni Hua Cheng ang pinto. Kaagad nilang ginamit ang telepathic matrix para ipaalam kay Wen ang tungkol sa nangyari. Para hindi na mabahala ang mga ito ay sumali na din sa usapan si Lian. Ngunit sinamantala naman ni Hua Cheng ang pagkakataon na ito para kausapin silang lahat. Kinamon sila nito sa mga gusto umanong sumunod dahil handa ito na makipaglaban. Pagkaalis nila sa telepathic matrix ay namumroblema pa din sila General Nanyang kung paano bubuksan ang pinto kaya tinulungan na sila ng Windmaster. Kaagad silang lumikha ng mga dice kaya nagawa na nila itong mabuksan. Ngunit ibang numero ang kanilang nakuha dahilan para mapunta sila sa ibang lugar. Iba't ibang lugar ang kanilang napuntahan kaya muli na naman silang nag-away. Habang ang ibang mga heavenly officials naman na nakakarinig sa kanila ay pinagtatawanan lang sila. Bigla namang may bumagsak na espada sa kinaroroonan nila Lian na kagagawan pala ni Chen Qiu. Ang espada na ito ay ang Fangxin na pagmamayari ni Lian dati. Binunat ni Lian ang espada na ito at nagpa siya na pagbigyan ang gusto ni Chen Qiu. Walang kaalam-alam si Chen Qiu na may iba palang binabalak si Lian. Kaya pagka-atake niya ay bigla na lang siyang napahinto dahil sa sandata ni Lian. Mabilis siyang pinyuluputan nito na hindi niya na napigilan pa. Dahil dito ay talo na umano siya pero hindi niya ito matanggap dahil ang kanilang mga espada lang dapat ang kanilang gagamitin sa labanan. Katwiran ni Lian ay hindi naman umano niya ito sinabi bago pa sila mag-umpisa. Kaya humingi na lang siya ng rason sa ginawa ni Lian sa kanyang pamilya. Sa araw pa umano ng mismong kaarawan niya nangyari ang mga iyon. Sa isip-isip niya ay baka gusto din ni Lian na maranasan niya ang mga mapait din na naranasan nito. Pero nanindigan siya na kahit kailan ay hindi siya magiging kagaya kay Lian. Biglang natawa si Lian at sinabihan si Chen Qiu na dapat umano nitong tandaan ang mga sinabi nito. Dito na nagpa siya si Hua Cheng na gawing manika si Chen Qiu dahil balak niya itong dalhin sa pupuntahan nila. Ginamit niya ang dice para mapunta sila sa lugar na tinutukoy niya at ito ay sa isang kuweba. Ilang minuto ang makalipas pagkapasok nila dito ay nakasalubong nila ang mga multo na may mga kandila sa ulo. Nagtaka si Lian na hindi sila pinaghinalaan ng mga ito kaya pagkatingin niya kay Hua Cheng ay dito niya na nalaman ang dahilan. Nag-disguise din pala silang mga kauri ng mga ito at ayon kay Hua Cheng ay ito umano ang estilo ni Kirong. Dito na nalaman ni Lian na kaya sila nandito ay para hanapin si Kirong. Gusto niya sana na ibalik na ni Hua Cheng sa dati si Chen Qiu para makaalis na ito at hindi madamay. Ngunit hindi pumayag si Hua Cheng dahil meron umano siyang gustong ipakilala kay Chen Qiu. Naisip ni Lian na baka gusto ni Hua Cheng na pagharapin sila Chen Qiu at Kirong pero nagtataka siya kung ano kaya ang koneksyon ng dalawang ito. Ilang sandali lang ay nakita nila ang mga tao na nakatali at hinihila ng mga multo. Nagkunwari sila na kasama dito para hindi sila mahalata habang nakasunod sila. Nang makarating sila sa pinakadulo ng kuweba ay nagtaka si Lian sa naging reaksyon ni Hua Cheng. Kaya nang tiningnan niya din ang tinitingnan nito ay nagulat siya dahil ang sarili niya pala itong estatwa. Pagkadating dito ni Kirong ay ipinaalam kaagad sa kanya ang sinapit ng iba nilang kasamahan sa kamay ni Hua Cheng. Maliban dito ay nakaengkwentro din umano ng iba si General Pei Jr. at hindi din nakaligtas ang mga ito. Katapos ay nalaman din nila Lian ang ginawang kalokohan ng mga ito sa mga templo ng ibang heavenly officials at sa pagpapakalat ng mga maling balita para mag-away-away ang ibang heavenly officials. Ilang sandali lang ay sinimulan na ng mga ito na pumili ng tao para dalhin kay Kirong. Nang pipiliin na sana ang batang babae ay dito na kumilos si Hua Cheng. Hindi siya nakilala ni Kirong dahil nasa anyo siya bilang si San lang. Sinabi niya na may taga Xianli Kingdom dito ngunit hindi naniwala sa kanya si Kirong at sa halip ay sinipa lang nito ang estatwa papunta sa kanya. Binanggit niya ang pangalang Lord Anli kaya natawa si Kirong dahil alam nito na matagal na itong patay. Nang matanong ni Hua Cheng kung sino ang nagligpit dito ay inutusan na ni Kirong ang kanyang mga alagad para umatake. Ngunit bago pa nila ito magawa ay mabilis na nilapitan ni Hua Cheng si Kirong para iuntog ang ulo nito sa sahig. Sa takot ng mga alagad ni Kirong ay mabilis na nagsitakbuhan ang mga ito. Kinuha naman ni Lian ang bata para masigurado ang kaligtasan nito. Muling iniuntog ni Hua Cheng si Kirong at dito na nasira ang maskara nito. Dito na din nagpalit ng anyo si Hua Cheng sa totoo niyang anyo kaya nagulat si Kirong paano ito nakapasok dito. Muli nitong itinanong kung paano namatay si Lord Anli pero lumapit dito si Lian para pakalmahin ito. Matapos nitong maibaba si Kirong ay hindi naman akalain ni Lian na tatanggalan siya nito ng kakayahan para makapagsalita. Katapos ay nilapitan nito si Kirong na nagbabalak ng tumakas. Uuntugin sana muli nito ang ulo ni Kirong kaya napilitan na si Kirong na banggitin ang pangalan ni Chen Qiu na siya umanong nagligpit kay Lord Anli.
Dahil dito ay nagpumilit na si Chen Qiu na lumabas sa damit ni Lian at dito na siya ibinalik sa anyong tao. Itinanggi nito ang mga sinabi ni Kirong dahil hindi umano niya magagawang iligpit si Lord Anli sapagkat kaibigan niya ito. Ang paniniwala nito ay nasawi si Lord Anli dahil sa sakit ngunit alam ni Kirong na hindi ito totoo. Dito na nagsimulang magsalita si Kirong sa kanyang mga nalalaman na taliwas sa mga paniniwala ni Chen Qiu. Nalaman ni Chen Qiu na ginamit pala ni Kirong si Lord Anli para makakuha ng impormasyon sa loob ng Yungan Palace para sa binabalak niya sa Golden Feast. Inakala naman ni Chen Qiu na kasabuat ni Lord Anli ang Imperial Preceptor ngunit itinanggi ito ni Kirong. Dito na napagtanto ni Chen Qiu na mali ata ang pinagbintangan niya. Alam din pala ni Kirong ang ginawa niya sa Imperial Preceptor kaya natawa ito na maling tao ang niligpit niya. Kaagad na tinanong ni Chen Qiu si Lian kung bakit hindi ito nagsabi ng totoo. Ibinalik ni Hua Cheng ang boses ni Lian pero kinontra ni Lian ang mga sinabi ni Kirong. Pinipilit niya pa din na siya ang may kagagawan sa Golden Feast at nakita naman umano ito ng dalawang mata ni Chen Qiu. Ilang sandali lang ay nakilala na ni Kirong si Lian at tinawag niya itong pinsan. Katapos ay napatawa ito ng malakas dahil hindi nito inaasahan na si Lian pala ang Imperial Preceptor Fang Xin. Muling nabalik ang kanilang usapan sa kung paano nasawi si Lord Anli. Ayon kay Kirong na nung sinuri niya ang katawan ni Lord Anli ay nakita niya ang mga organs nito na sirang-sira na parang kagagawan ng napakatalas na espada. Pero wala itong bakas ng pinsala at patuloy lang sa paglalabas ng dugo ang bibig nito. Ngayon ay alam niya na kung sino ang may kagagawan nito at ito ay si Lian. Ipinakita dito ang mga pangyayari bago ang Golden Feast. Habang nasa labas sila Lian ay nakita nila ang isang babae na inagawan ng petaka. Kaagad naman silang kumilos para habulin ang mandurukot. Nang maaabutan na ito ni Chen Qiu ay ginamit niya ang kanyang espada at nasapul ito. Pero nang kinuha niya ang petaka ay sinubukan pa ng mandurukot na samantalahin ang pagkakataon para magpanggap na inaapi siya ng isang yungan. Ngunit nang makita ng matanda ang petaka na hawak-hawak ni Chen Qiu ay hinampes niya ng kanyang baston ang mandurukot. Nakikilala pala niya ang petaka na ito dahil pagmamayari ito ng kanyang apo. Nagalit tuloy ang mga mamamayan kaya dinala nila ang mandurukot para ipakulong. Pagsapit ng gabi ay dumating dito si Kirong at ito pala ay dahil bibisitahin niya si Lord Anli na tuwang-tuwa matapos siyang makita. Kaya pagsapit ng araw ng Golden Feast ay nakahanda na ang kanilang mga alagad para sa kanilang plano. Bagamat hindi maganda ang turing ng mga kamag-anak ng hari kay Lord Anli ay kabaliktaran naman ito sa mismong hari at sa reyna. Nang mag-umpisa na ang pagdiriwang ay unti-unti na ding umeepekto ang kapangyarihan ni Kirong sa kanilang mga tauhan. Hanggang sa magulat na lang ang lahat sa biglaang pagtigil ng tugtog. Inatake na pala ito ng mga tauhan ni Lord Anli at sinunod din kaagad ng mga ito ang mga bisita. Sinubukan ng hari at ng reyna na lumabas dito ngunit hindi nila alam na aatakihin pala ni Lord Anli ang hari na mabilis namang sinangga ng reyna pero dumiretso pa din ang espada sa hari. Pagkadating dito ni Lian ay nagtaka siya na sobrang tahimik sa loob. Nang binuksan niya ang pinto ay nagulat siya sa kanyang nakita. Aatakihin niya na sana si Lord Anli ngunit napansin niya na buhay pa ang hari. Matapos niya itong ibangon ay nagpasya siya na tumawag ng Imperial Physician ngunit pinigilan siya ng hari dahil hindi na umano ito magtatagal pa. Sa halip ay humingi ito ng pabor na gusto umano nitong ilibing kasama si Lord Anli at ng iba pang mga taga Xianle. Narinig nila ang boses ni Chen Qiu at bago pa nito marinig ang hiling ng hari ay tinuluyan na ni Lian ang hari. Kaya pagkapasok ni Chen Qiu ay naabutan nito ang ginawa ni Lian at inakala na din nito na si Lian ang may gawa ng lahat. Dahil sa kwento ni Kirong ay nalaman na ni Chen Qiu ang katotohanan na hindi pala ang Imperial Preceptor Fang Xin ang umatake sa Golden Feast. Nalaman din niya na si Kirong din ang nagplano para ipaligpit siya nung 12 taong gulang pa lang siya. Gusto ipamukha ni Kirong na kinamumuhian pa din ng mga taga Xianle ang mga taga Yungan. Pero kinukontra ito ni Lian dahil ayaw niya na ito ang paniwalaan ni Chen Qiu. Bumangon si Kirong para muling asarin si Chen Qiu ngunit sa galit ni Chen Qiu ay inatake nito si Kirong. Katapos ay dinala niya ang katawan nito sa kumukulong tubig. Pero alam ni Hua Cheng na isang puppet lang ni Kirong ang nailigpit ni Chen Qiu. Dagdag pa nito na kung gusto umano ni Chen Qiu na iligpit ng tuluyan si Kirong ay kailangan nitong hanapin ang mga labi nito. Nangako si Chen Qiu sa kanyang sarili na hahanapin niya ito para ialay na din sa kanyang mga magulang at katapos ay umalis na ito. Bagamat nagawa ni Hua Cheng ang gusto niya ay hindi pa din sumang-ayon dito si Lian. Mas gusto ni Lian na isisi na lang sa kanya ang lahat para hindi na madamay pa ang nabuong relasyon ng Xianle at Yungan. Muli niyang inalola ang pangyayari nung hinabol niya si Lord Anli.
Balak niya sanang ipamukha dito na isang malaking pagkakamali ang ginawa nito pero natuwa lang ito na isa ding taga Xianle ang Imperial Preceptor. Niyaya siya nito na magtulungan para pabagsakin ang Yungan Kingdom. Pero hindi niya na ito hinayaan pa at nagpasya na lang siya na gamitin dito ang kanyang espada. Bago sila umalis dito ay sinira muna ni Lian ang estatwa na ipinagawa ni Kirong. Katapos ay pinuntahan na nila ang mga hostage para pakawalan ang mga ito. Pagkalabas nila ng kuweba ay sinubukan ni Lian na tanungin si Hua Cheng sa totoong katauhan nito. Nararamdaman niya umano na parang naging parte na ito ng kanyang buhay at naisip niya na baka nagkita na sila nung unang ascension niya. Pero binawi din niya kaagad ang kanyang tanong dahil naalala niya na sekreto lang dapat ang totoong pangalan ng mga ito. Ilang sandali lang ay nakita nila ang Windmaster na papalabas din ng kuweba. Nang makita nito si Lian na kasama si Hua Cheng ay mabilis itong lumapit. Kasama pala nito si General Nanyang at kaagad din itong naghanda para kalabanin si Hua Cheng. Biglang naisip ng Windmaster na kailangan niya palang mapanatili ang paniniwala ng ibang heavenly officials na kinidnap ni Hua Cheng si Lian. Kaya gumawa siya ng paraan at kunwaring nakikipagnegosasyon. Nang maipadala niya na sa Spirit Communication Array ang kunwaring naging negosasyon nila ay tinigil na nila ang pagpapanggap. Matapos siyang magpalit ng anyo ay bigla niyang naalala si Chen Qiu. Kaya sinabi na din nila Hua Cheng ang mga nangyari kanina at dito na din kumalma si General Nanyang. Nalaman din ng mga ito na pagmamayari ni Kirong ang kuweba na ito. Nang sinabi ni Lian na pinsan niya si Kirong ay mas lalong namangha ang Windmaster dahil maraming mga kilalang personalidad ang nakapaligid sa kanya. Bigla namang naglabas ng payong si Hua Cheng kaya kaagad na sumilong ang Windmaster. Ito pala ay dahil uulan ng dugo dahilan para maulanan si General Nanyang na hindi sumilong. Pagtila ng ulan ay pinunasan na lang ito ng Windmaster at nagpaalam na din sa kanila si Hua Cheng. Pagkabalik nila ng Heaven Realm ay dumiretso din sila kaagad ng Hall of Shenwu. Naabutan nila na nagpupulong ang ibang mga heavenly officials kasama ang Heavenly Emperor. Pinag-uusapan pa rin ng mga ito ang ginawang pagpasok dito ni Hua Cheng. Ipinaalam naman ni Wen sa Heavenly Emperor ang mensahe ni Chen Qiu. Gusto umano nito na siya lang ang magpatuloy sa pag-iimbestiga tungkol sa nangyari pa din sa Golden Feast. Inatasan ng Heavenly Emperor sila General Nanyang at General Shen na tulungan muna si General Pei sa pagbabantay ng Heavenly Capital para hindi na maulit ang ginawa ni Hua Cheng. Katapos ng pagpupulong ay kinausap ni Lian ang Heavenly Emperor. Dito niya na din sinabi ang lahat at natanong niya naman sa Heavenly Emperor kung ito ba ang nagpadala sa Earthmaster na hindi naman itinanggi ng Heavenly Emperor. Katwiran nito ay si Hua Cheng naman umano ang unang kumilos para kalabanin ang Heaven Realm. Dagdag pa nito na isang patunay lang na may undercover agent dito si Hua Cheng ay dahil nakagawa ito ng daan na magkokonekta sa Heaven Realm at Ghost Realm. Ngunit dahil wala pa siyang konkretong ebidensya dito kaya ipinadala niya sa Ghost Realm ang Earthmaster para mag-imbestiga. At dahil sa mga nangyari ay mas mahihirapan na sila ngayon na tukuyin kung sino ang traidor sa Heaven Realm. Mahirap din sabihin kung iisa lang ba ito o marami sila kaya kahit sino ay posibleng isang traidor. Pinayuhan din ito si Lian na mag-ingat pa din kay Hua Cheng kahit pa maganda ang pakikitungo nito sa kanya at hindi din ipaalam dito ang lahat. Katapos ng kanilang pag-uusap ay bumaba si Lian ng Mortal Realm. Pumunta siya sa kanilang lugar at naalala niya dito ang palagi niyang ginagawa nung bata pa siya. Katapos ay binisita din niya ang libingan ng kanyang mga magulang. Ilang sandali lang ay nakarinig siya ng ingay sa loob ng kabaong ng kanyang ina. Nang binuksan niya ito ay nakita niya ang isang bata na umiiyak. Matapos niya itong ilabas sa kabaong ay bigla naman siyang pinanghinaan ng loob dahil puro abo na lang ang kanyang ina. Dito na may umatake sa kanya pero buti na lang ay nagawa niya itong masangga. Nang mabali niya ang espada ay mabilis niya itong inatake. Tinanong niya ito kung paano ito nakapasok dito at nagulat naman siya nang tinawag itong ama ng bata. Dito niya na naalala si Kirong at hindi nga siya nagkamali dahil sumanib pala ito sa katawan ng ama ng bata. Dahil sa pagmamakaawa ng bata ay napilitan siyang pakawalan ito. Patuloy siyang inasar nito hanggang sa hindi na siya nakapagpigil pa at ginamit na dito ang kanyang espada. Dito na nagtatapos ang huling episode ng Heaven Officials Blessing Season 2. Kung nagustuhan mo ang ating kwento ay huwag kakalimutan mag-like at mag-subscribe na din para malalaman mo kaagad kung may bago akong video.